Walang regulasyon ng gobyerno ukol sa mga takaw disgrasyang truck na may mga kargang container van. Kaya dapat daw talagang doble ingat ang mga driver at nasa tamang kondisyon ng truck para iwas aksidente. Si Chino Gaston, naka-alerto, 24. Pangkaraniwang tanawin na sa kalsada ang mga dambuhalang truck na may mga kargang container van. Pero halos pangkaraniwan na rin ang mga aksidente gaya kahapon. Isang truck ang tumagilid kasama ang dala nitong container van sa South Luzon Expressway. Sa kabutihang palad, walang nadaga ng sasakyan o napinsalang tao sa insidenteng ito. Pero ang ilang naiulat na aksidente nagdulot ng perwisyo. Palaisipan sa maraming motorista kung gaano nga ba kaligtas ang mga truck na may bitbit na container van na kanilang nakakasabay halos araw-araw sa mga lansangan ng Metro Manila. Natatakot sa may baka biglang bumaksak o ano man, baka sumabog ang gulong. Yun lang, para medyo safe naman. Kung ang dandahan lang, pag medyo ginigit-git ka, iwasan mo na, gawa ng malaki yun eh. Minsan nakakatakot. Bakit? Baka biglang bumigay yun. Ayon sa Alliance of Concerned Truck Owners and Operators, para iwas disgrasya, dapat hindi overloaded ang truck. Dapat din gumagana ang twist lock sa truck bed na magsisilbing angkla para huwag mahulog mula sa truck ang mga higanteng container van. Bukod sa tamang maintenance, kailangan ding tiyakin na may tamang kaalaman at galing ang sino mang magmamaneho ng truck. Laging dalawang aspeto yan, Chino. No? Of course, ang mga negosyante, being negosyante, ayaw nilang may disgrasya. Dahil kalugihan sa kanila yan eh. Gobyerno raw ang dapat mag-inspeksyon kung ligtas sa mga truck na nagdadala ng mga container van mula sa mga terminal gaya ng Manila International Container Terminal. Pero ayon kay Papa, hindi raw ito ginagawa ng anumang ahensya ng gobyerno. As in any other sector, merong mga pabaya, merong mga hindi responsable, di ba? Yun yung mga hindi na-check, di ba? Nang supposed to be ay mga agencies na kinrate para sa ganon. Maraming aksidente ng truck ang sanay na iwasan kung nasunod lamang at may nagpapatupad ng mga basic safety procedures bago pa lumarga sa biyahe ang mga cargo truck. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Kinumpirma ngayon ng isang miyembro ng Incident Investigation and Review Committee o IIRC na si Manila Mayor Alfredo Lim lang ang inirekomendang sampahan ng kasong kriminal kaugnay sa August 23 hostage tragedy. Pero muling nanindigan si Lim. Wala raw siyang ginawang mali. Nakatutok si Cara David. Pulis lang ang magpapatay! Pinagbatat! Pulis lang! Kumpara sa kanyang emosyonal na reaksyon kamakailan sa IIRC report, isang kalmadong Mayor Lim ang humarap sa amin kanina. Pero kumulo uli ang dugo ni Mayor Lim nang mabanggit ang pangalan ni Gregorio Mendoza, kapatid ng hostage taker na hindi kasama sa mga pinakakasuhan. Baliktad na ang mundo ngayon eh. Yung nag-umpisa nitong problemang ito, siyang walang kasalanan. Wala bang pagkakamaling nagawa yung IIRC? Wala ba? Are they so infallible? Sabi ni Lim, nag-usap sila ni Mendoza noong kainitan ng hostage taking at nasabi daw nito na napag-usapan na raw nila ng kapatid ang planong pang-hostage. Nung sinama rin daw si Mendoza ng mga negotiator sa bus para kumbinsihin ang hostage taker na sumuko, sinabihan daw niya ang kapatid na niloloko lang siya ng mga pulis. Hindi pa isinasa publiko ng Malacanang ang rekomendasyon ng IIRC laban sa mga taong dapat daw panagutin sa insidente. Pero lumabas na ito sa ulat ng Vera Files, isang grupo ng investigative journalists, batay umano sa mga dokumentong kanilang nakuha. Dito nakasaad na si Lim lang ang inirekomendang kasuhan ng kasong kriminal, habang ang iba ay hanggang kasong administratibo lamang. Kinumpirma ito ni IIRC member attorney Rowan Libarios. Malabo yung issue ng conspiracy kasi ginamit pa nga kasi ng mga police as negotiator si Mendoza. Pero nilinaw ni Libarios na inirekomenda din nila na magkaroon ng preliminary investigation sa ibang sangkot na personalidad. Hindi rin naniniwala si Libarios na dapat kasuhan ng conspiracy ang kapatid ng hostage taker. Pinapusasan at saka sinabi niya dalhin na sa Tondo. That served as a tipping point in the entire tragedy. Kasi kung wala siguro yun, baka na-save pa yung entire incident. Nanindigan naman si Lim na wala siyang kasalanan. Pina-escortan lang daw niya sa MPD headquarters o sa presinto sa Tondo si Mendoza. Yun nga ang una ko instruction eh. Dalhin sa headquarters on second thought o kaya sa presinto sa Tondo to avoid being interviewed by media.
Oh, ano ang illegal doon? Iba naman ang pananaw ni Teresita Angsi, miyembro rin ng IIRC. Ikinalungkot niya ang pagkakadawit ni Lim at Vice Mayor Isko Moreno dahil maganda naman daw ang intensyon ng dalawa. I really feel bad about it, no? Pero hindi pwedeng wala kasing responsible dun sa nangyari. Kasi nga, yung failure of intelligence was a very critical tipping point. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Base pa rin po sa mga dokumentong hawak ng Vera Files, i-endorso daw ng IIRC sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o sa itinakdang media watchdog ang issue tungkol sa mga posibleng naging paglabag ng mga taga-media na nag-cover sa August 23 hostage-taking sa kani-kanilang Code of Ethics. Hindi nakapasok sa klase ang mga batang nakatira sa dinemolish na lugar sa Quezon City. Ang mga guro naawa sa sinapit ng kanilang mga estudyante. Narito ang aking report. Ang epekto ng karahasan mula sa demolisyon sa Barangay San Roque, dama rin sa Esteban Abada Elementary School. Mahigit 1,000 estudyante o kalahati kasi ng 2,200 mag-aaral dito. Mga residenteng dinemolish o nahaharap sa demolisyon. Sa pag-iikot ng GMA News sa Grade 1 building ng paaralang Esteban Abada, kapansin-pansing aalog-alog ang mga silid-aralan. Ayon sa principal ng naturang eskwelahan, hindi raw bababa sa 4 ang bilang ng mga estudyanteng hindi nakapasok sa bawat classroom. Sa may 38 mag-aaral mula sa Grade 1 Section Masinop, 18 lang ang nakapasok. Kaya nung mabalitaan ni Teacher Mayet Escobar ang naganap na demolisyon sa San Roque, hindi na raw siya nagulat kung bakit napakaraming absent ngayong araw na ito. Sabi ko, naku, parang baka hindi makapasok students ko. So kahapon, ang pumasok talaga, 14 lang. Wala talaga yung mga San Roque. Talagang kukonti. Ayon pa kay Teacher Mayet, simula pa lamang ng pasukan nitong buwan ng Hunyo, hindi na raw bumababa sa 2 estudyante ang absent araw-araw o kung hindi man, nalalagas na sa kanyang klase at hindi na nagpapakita dahil sa nakaambang demolisyon. Pero kahapon, higit pa sa pagtataka, nakaramdam na ng awa ang itinuturing na ikalawang magulang ng mga bata nang masaksihan niya mismo ang imahe ng demolisyon. Paano pa matututo yung mga bata kung gano'n ang mangyayari? Hindi na nga, di ba? Yun ang inaano ko na, baka lalong hindi matututo. Kung nandun lang sila sa bahay. Oo, yung effort ko. Tsaka talaga yung effort namin mga teachers kasi everyday yan, naggagawa ka ng mga visual aids para sa kanila. Gusto namin matuto. Diba paano pa matututo kung wala sila rito? Sa Grade 1 masipag naman, 8 batang hindi nakarating ng eskwelahan, bunga ng demolisyon. Ayon kay Teacher Karina Araza, maswerte na may nakapasok pang 2 mag-aaral na taga San Roque. Disappointed din kasi parang wala ba tayong magawa na paraan. Kasi actually ayaw nilang pumunta sa Montalban. Nakakausap namin personally yung mga magulang namin. Ayaw nila. Kasi nga po wala daw silang hanap buhay doon. Eh mahihirap lang ho yung mga batang yan eh. Tutok sa pag-aaral sa ngayon sina Jocelyn at Jo Marie, kapwa taga Barangay San Roque. Maaring sa ngayon ay nakakapasok pa sila, pero nanganganib na matigil din sila sa pag-aaral dahil sa nakaambang demolisyon. Anong nakita mo? Magulo. Magulo? Mag-aalisan. Kasi nagde-demolition. Baka magpatuloy yung demolisyon, madama yung bahay ninyo, hindi ka natatakot? Natatakot. Oo, bakit ka natatakot? Baka masira. Masira ang Bahay. Para sa mga batang San Roque na nahaharap sa demolisyon, bukod sa nanganganib silang mawala ng bubong na masisilungan, malaki rin ang posibilidad na madiskaril ang kanilang pag-aaral. Actually, yung enrollment namin ay nag-suffer talaga ng more than 200 bata. Simula pa nung nung nag-umpisang nag-demolish. Jay Taruk, Nakatutok, 24 Oras. Mas humaba pa ang pila ng mga taga-sitio San Roque 2 na gusto nang makasali sa programang relokasyon ng National Housing Authority. At ngayong araw, nag-a-apply na rin pati ilan sa mga sumagupa sa demolition team kahapon. Nakatutok si John Consulta live mula sa Quezon City. John. Jay, mas lalo nga dumami ang bilang ng mga pamilyang nagtungo dito sa Relocation Action Center ng National Housing Authority para sumailalim sa voluntary relocation. Sa sobrang dami ng mga taong dumagsa, kinailangan na ng NHA na magdagdag ng tao para tumulong sa pagpoproseso ng mga papeles ng mga nais sumailalim sa relokasyon. Hindi raw bababa sa 280 pamilya ang naproseso simula kaninang umaga.
Tototsaga ngayon sa pagpila ang mga residente para mapabilis ang kanilang pag-alis. Ang ilan, bit-bit pa ang kanilang anak na walang mapag-iwanan. Habang ang ilan, sa pila na nananghalian. Ang ilan naman sa mga sumagupa sa demolition team kahapon, nagpasya ng sumakabilang bakod tulad ni Mang Dionisio Medina na isa raw sa mga leader ng mga residente. Sa halip na lumaban, minabuti na lamang daw ni Mang Dionisio na tanggapin ang financial assistance at alok na relokasyon kesa ipagsapalaran ang seguridad ng kanyang pamilya. Kahapon, nung nagbarikada kami doon sa EDSA, tapos siyempre nagkakagulo na yung mga tao, kung babalik ka sa bahay mo, tatanggalin ka uli, pero uli mangyayari. Nag-decide na ako mag-volunteer para nasa safe na yung pamilya ko. Pero ang ilang residente, tulad ni Aling Ana, di naiwasang malungkot. Kasama kasi siya sa mahigit 1,000 residente na na-disqualify sa NHA relocation program dahil wala ang kanyang pangalan sa census noong 2009 at nakaligtaan naman niyang umapila sa ibinigay na mahigit 1 taong palugit. Nung 2009 na nag-census, umuwi po ako ng probinsya kasi po doon po ako nanganak. Tapos yung asawa ko naman po nasa trabaho. Mahirap po para sa amin kasi wala kaming malilipatan. Kung wala pera, hindi ka rin makaupa sa ibang maupahan. Bagamat pansamantalang ipinatigil ni Pangulong Aquino ang involuntary relocation sa North Triangle, tutulong pa rin daw ang NHA sa mga residenteng nais magpa-relocate. Huwag ho kayong matakot kahit lumabang kayo, nakita namin kayo sa TV. Kung kayo'y kwalipikado, open arms po kaming tatanggapin kayo. Sa ngayon, Jay, ay tuloy-tuloy ang pag-usad ng processing ng mga papeles ng mga residenteng nais pa rin mag-voluntary relocation. Nangako ang NHA na di sila aalis hanggat hindi natatapos ang lahat ng mga residenteng nais sumailalim sa programa. Jay? Maraming salamat, John Consulta. Kaliwat kanang banta ang natatanggap umano ni Archbishop Emeritus Oscar Cruz mula nang ibunyag niya ang listahan ng mga umano'y nakikinabang sa weteng. Ang pinakahuli, posible raw siyang ideklarang persona non grata sa Pangasinan. Nakatutok si Rida Reyes. Kalakip ng manifestong ito mula sa Pangasinan Provincial Government ang babala kay Archbishop Emeritus Oscar Cruz. Posible raw siyang ideklarang persona non grata o hindi tanggap sa probinsya. Isa kasi si Pangasinan Governor Amado Espino Jr. sa mga pinangalanan niyang weteng operator sa pagharap ng arsobispo sa pagdinig ng Senado. Wala naman akong problema ron. Pagkat wala man akong balak bisitahin sila, so okay lang sa akin. I do not think it will make a difference as far as I'm concerned, you know. Matanda na ako eh. Kay grata ako, kay nung grata. Wala lang nabawas sa akin. Maging si Pangulong Aquino na kasalukuyang nasa Amerika, may hamon sa obispo. Bishop Cruz is a very opinionated person. I will even invite you to Google his pronouncements about me personally from even the campaign period. I think you will see that Archbishop Cruz, entitled to his opinion, does not think highly of me. Naiintindihan naman daw ni Cruz na maaari pinakakaganda sa administrasyon ni Pinoy ang kanyang mga pagbubunyag, pero hamon din ang sagot niya sa Pangulo. Ikaw naman ang magtrabaho. Sinabi na namin eh. Ibig mo sabihin eh, kami pa magpapatunay, kami pa mag-imbestigasyon. Anong gagawin mo dyan? Binubuenas ka naman masyado. Sa kabila ng mga batikos, nakahanap ng kakampi si Archbishop Cruz sa mga mismong taga Pangasinan. Kahit na meron siyang ini-expose, siyempre, totoo naman nata yun eh. May awa ang Diyos. Siyempre, kung nagsasabi ka ng katotohanan, maaari bang pabayaan ka ng Jesus? Hindi naman. Ay, Diyos na lang ang bala sa kanya. Huwag nilang usgan pa. Ayon pa kay Father Oliver Mendoza ng San Fabian Parish sa Pangasinan, hindi nagbabago ang suporta nila sa dating arsobispo ng Lingayen, Dagupan. Mas lalong ang suportahan is Archbishop Cruz. At hindi siya gawing isang persona non grata. Alam niyang tama yun at nakita niyong pagkakamali, hindi persona non grata, yung propeta yun. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras.